Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Nako, ito po mga kababayan, grabe, no? Balik lang po tayo dito sa naging pahayag po ni Leila de Lima nung panahon na ginigipit siya ng Duterte at nila Harry Roque noon. Balik ko tayo dito, tapos pakinggan naman natin yung side ni Harry Roque, no? Ito si Leila de Lima, babae ito pero matapang na hinarap, no? Ang akusasyon, nakulong pa nga ang akusasyon ni dating Pangulong Duterte o ng mga kampo ni Duterte nung panahon nila. Matapang na hinarap ni Leila de Lima at ngayon nakalaya sa panahon ni BBM. Ngayon naman, bumalik ngayon sa kanila. Sila na rin ngayon ang hinahanap ng batas at ang isa na doon na sa Netherlands. Ito naman si Harry Roque. Alam mo si Harry Roque, talo pa ni Leila de Lima yan. Ito pakinggan natin kung bakit talo pa siya ni Leila de Lima. Ito, pakinggan nyo. I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. Hindi mo na nag-a-advise sa atin ng mga well-meaning friends. Isip-isip ka na, Leila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Narinig nyo? Nung panahon po yan ni dating Pangulong Duterte, ganyan po nila gipitin si Leila de Lima nung panahon ni Pangulong Duterte. At ngayon, napawalang bisa siya ngayon, nakalaya. Ngayon, mga didilis sinisisi si BBM. Pinapalaya daw yung mga drug lord. Bakit? Sino ba nagsampa ng kaso diyan kay Leila de Lima? Si BBM ba? Di ba hindi? Si dating Pangulong Duterte ang nagsampa ng kaso. Okay. Sila dating Pangulong Duterte, Harry Roque, sila po yung mga nagsampa ng kaso kay Leila de Lima. Bakit si BBM po ang sisihin ninyo? Ibig sabihin, wala ho silang matibay na ebidensya para idiin si Leila de Lima. Wala silang matibay na ebidensya na dumidiin para makulong ng habang buhay si de Lima dahil kulang sa ebidensya. Ngayon si BBM sisihin nyo dahil nakalaya. Sisihin nyo yung mga amo nyo. Tuloy natin siya, sabi ni Leila de Lima. Maghanap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Diba? May mga kaibigan siya, pinapayuhan na siya na mag-file na siya ng asylum sa ibang bansa. Katulad na ginawa ni Harry Roque, nag-file siya ng asylum dun sa Netherlands. Na hanggang ngayon, bin-bin, naka-tenga kasi nga may kaso sa dito sa Pilipinas. Tapos ang ginagawa ko ni Harry Roque, mga kababayan, ginigipit daw siya rito. Sabi naman ho ng Malacanang ni Atty. Claire Castro, kung mapatunayan niya na hinaharas sa rito at ginigipit sa rito, maa-approve ang kanyang in-apply na asylum doon sa Netherlands. Paano kung wala siyang patunay na siya ay hinaras dito? Mga kababayan, wala naman tayong nakita na hinaras si Harry Roque. Diba nga, naglahong parang bula lang si Harry Roque? Diba? Nung nandun siya sa Congress, tapos bigla siyang yung huling patawag sa kanya, hindi na siya na dumating. Kung saan-saan na siya nagpunta, kung saan-saan na siya nagsasalita, tapos, yun lang, nakaano lang siya, nagtatago na. Diba? So, yung pong kaibahan nila ni Leila de Lima, hinarap niya ang kaso na alam niyang tama siya. Pero ito, lumayas, nagngaw-ngaw na nasa ibang bansa na sinasabing malinis daw siya, wala daw siyang kasalanan, pero bakit natatakot ka? Lumayas ka, pumunta ka sa ibang bansa, pero bakit natatakot ka ngayon? Kung talagang sinasabi mong wala kang kasalanan. Talo ka pa ng babae, Leila de Lima, hinarap.
ang akusasyon sa kanya. At nakalaya man siya dahil wala siyang kasalanan. Diba? Oh. Ngayon ikaw, Harry Roque, kung yan ang paniniwala mo, panindigan mo. Oh, tuloy natin siya, sabi ni Lele de Lima. Hindi pa ako tuwad Oh, na wala pa akong kasalanan. yun. Hindi siya duwag dahil wala siya talagang kasalanan. Oh, Harry Roque, paano ba yan? Kayain mo si Leila de Lima. Hindi na duwag sa inyo noon. Inarap ang kaso. Kahit iniipit niyo siya. Kasi alam nyo, kapag ang isang tao gumagawa ng kalukuhan, ginagawa ng kalukuhan ng kapwa Pilipino, lalabas ang totoo. Balang araw, babalik sa kanya lahat yan. Oh, ano nangyari? Sino ngayon nakakulong? Sino ngayon nagtatago? Di ba kayo? Kayo ngayon ang nagtatago, di ba? Harry Roque? Dahil yan sa ginawa nyo rin, bumabalik lang sa inyo. Kinakarma lang kayo. Di ba? Oh. So ito kasi, pakinggan naman natin yung sinasabi ni Harry Roque, guys. Ayan o. Ito naman yung sinasabi niya. Sa inyong lahat, no? Oh, ito. Napag-alaman ko po na ako po daw ay na-issuehan na ng warrant of arrest para dun sa non-bailable human trafficking. Talaga ang proseso, no, na matapos na magkaroon ng resolution ay mag-i-issue ng warrant of arrest ang hukuman para magkaroon siya ng jurisdiction para Buti alam mo. Oh. Ito din po, may salita din siya rito. Ito. kaya kayo bumuo ng tracking team para hanapin ako para may pondo na makurakot ninyo. Eh alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan, araw-araw nandito ako sa piling ni Tatay Digong. Oh, may proseso kasi yan, Harry Roque. Hindi naman ganun-ganun yan na tulad dito sa Pilipinas. Pag nandito ka, huhulihin ka kagad. Hindi ganun. Kailangan pa makipag-coordinate ng Pilipinas diyan sa Netherlands. Oh. Ngayon, Harry Roque, ikaw, kung talagang concern ka sa sinasabi mo, nagagastos ng pera ang gobyerno, para hindi na magagastos ang pera ng gobyerno, umuwi ka na. Umuwi ka na sa Pilipinas. Halika na rito. Ha? Umuwi ka na rito sa Pilipinas at sumuko ka na. Para hindi na magastos yung sinasabi mo, nakurakutin pa na sinasabi mo. Umuwi ka na lang dito. Ha? Alam mo yung tracking device na yan, hindi lang naman ikaw eh. Ha? Hindi lang ikaw. Marami kayo. O, ikaw, alam na kung saan ka. Kaya nga, 5 days, 10 days, baka sunod na araw, nandito ka na. Ha? Yung ibang mga kasama nakasangkot sa pugo, kaya naglagay ng tracking device, baka tumakas na naman. O, eto na, tuloy natin. Dahil ayan, dyan sa likod ng bakod na yan, nandiyan si Tatay Digong. Oh, Ang naiisip ko lang, kaya nag-tracker team pa kayo para sa akin, kukurakutin niyo yung pera. alam nyo sa tingin ko lang kay Harry Roque ang talagang pag-asa yan na lang talaga si Tatay Digong para ma-absuelto lahat ng ginawa niyang kaso. Mga Duterte na lang talaga ang inaasahan niya para ma-absuelto siya. Diba? O biruin nyo, kahit nakakulong si Tatay Digong, nandun siya. Kasi alam niya sa sarili niya, yan lang po ang makakapagligtas sa kanya. Dahil kahit mali siya, ay susuportahan siya at kaya siyang absueltuhin. Kahit may ginawa siyang mali. Diba? O. Kasi mga kababayan, kung talagang walang kasalanan yan, umuwi na dito sa Pilipinas siya, nanindigan yan. O, ayaw niya ipakita yung bangko niya eh, di ba? Yung bank account niya, ayaw niya ipakita. Pagka mag-alala, Harry Roque, uuwi ka rin ng Pilipinas, maubos din yung pera mo. Maniwala ka. Tuloy natin. Kaya habang may tracker team, may pondong hihingin. Pero ganun pa man, maski meron pong warrant of arrest, ang Interpol po, una-una mahilig bilang talagang ituro ang kamay sa Interpol. Nalaman naman po natin na sa kaso ni Tatay Digong, hindi talaga dumaan yan sa Interpol, no? At talagang kinidnap lang ng mga otoridad sa Pilipinas si Tatay. O, kinidnap daw ng otoridad sa Pilipinas si Tatay Digong. Alam nyo, kung kinidnap, maraming nangyari, may sakitan na nangyari. O, pagbaba ng eroplano, pinasahan ng warrant of arrest, ang daming tao, nandun din yung mga niya, ang asawa niya, anak niya,
Kinidnap ba yon? Hari Roque, yun na ba yung kinidnap? Ang daming tao nakakita, ang daming pulis na nakabantay. Kidnap ba yun? Ay kusang sumakay sa eroplano. Hindi naman po binuhat yung paakyat ng eroplano. Kusang sumakay ng eroplano si tatay mo. Paano ba yan? Alam mo, alam naman namin lahat na yan naman talaga yung pag-asa mo para ma-absuelto ka sa mga kaso mo, Hari Roque. Yan lang yan. Wala nang iba. Siya at siya lang, sila lang ang makakapag-absuelto sa'yo kasi alam mo, sa sarili mo, may mali kang ginawa. At hindi ka kayang absuelto ni BBM kasi si BBM sinusunod ang batas. Pag nagkamali ka sa batas, managot ka sa batas. Maraming salamat at magandang araw.